Napasakamay ang top 2 most wanted person municipal level sa kasong murder sa ikinasang law enforcement operation ng Zamboanga City Police Station 3 sa Purok 4, Sanggali, Zamboanga City noong ika-1 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Mohalidin A. Layugan, officer in charge ng Zamboanga City Police Station 3, ang suspect na si alias Baban, 32 taong gulang at residente ng nasabing lugar. Ayon sa ulat, naging matagumpay ang pagkakaresto sa suspect ng Zamboanga City Police Station 3. Mahaharap ang suspect sa kasong murder sa ilalim ng Criminal Case number 54676 na inihain ni Honorable Norman O. Usin Usman, Presiding Judge, Branch 34 Regional Trial Court, 9th Judicial Region, Zamboanga City at walang inirekomendang piyansa. Ang naarestong suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Zamboanga City Police Station 3 para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagkakaresto sa suspect ay patunay lamang sa epektibong pagpapatupad ng pambansang pulisya ng Pilipinas sa kanilang sinumpaang tungkulin na maghatid ng serbisyong publiko na sumisimbolo sa maayos, maunlad at mapayapang bansa para sa umuunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Amijin Cortez, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Isang matagumpay na operasyon ang isinagawa ng mga otoridad matapos arestuhin ang isang wanted person para sa paglabag sa kasong Section 77 of PD 705 nito lamang ika-1 ng Hulyo taong kasalukuyan sa Barangay Tuban sa Blayan Occidental, Mindoro. Kinilala ang suspect na si Crisanto Alvarez Sarquinia, 41 taong gulang, may ka-live-in partner, magsasaka at residente sa Zone 2, Barangay Tuban sa Blayan Occidental, Mindoro. Ang operasyon ay pinangunahan ng Sablayan Municipal Police Station kasama ang 405th Bravo Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion Promi Maropa at iba pang ahensya ng gobyerno. Dinakip ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu noong ika-5 ng Hunyo taong kasalukuyan at pinirmahan ni Honorable Ruben E. Sevillano, Presiding Judge of RTC, 4th Judicial Region Branch 45 of San Jose Occidental, Mindoro, for violation of Section 77 of PD 705. Bilang tugon sa kanyang pansamantalang kalayaan, ang hukuman ay nagtakda ng piyansa na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Sa kasalukuyan, ang suspect ay pansamantalang nasa kustodiya ng Sablayan Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagkaaresto sa suspect ay nagpapatunay sa patuloy na pagsisikap ng pambansang pulisya na ipatupad ang kanilang tungkulin laban sa krimen at alinsunod sa mga programa ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na naglalayong makamit ang pag-unlad ng bansa para sa sambayan ng Pilipino tungo sa isang mas maganda at mas progresibong Pilipinas. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako po ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Abigail B. Datu, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Arestadong isang individual sa patuloy na isinagawang Manhunt Charlie Operation ng mga tauhan ng Pakibato PNP sa Purok Magic Place, Barangay Malabog, Pakibato District, Davao City, ika-30 nitong Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Jack L. Tilcag, Station Commander ng Pakibato Police Station ang suspect na si alias Ossie, 45 taong gulang, may asawa, isang magsasaka na pawang residente ng Sitio Mandagason, Barangay Tapak, Pakibato District, Davao City, dating miyembro ng Communist Terrorist Group na kabilang sa grupong Pulang Bagani Command 1, Southern Mindanao Regional Command at tinaguri ang most wanted person sa nasabing lugar. Ayon kay Police Major Tilcag, naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inihain ng mga tauhan ng Pakibato Police Station sa kasong 2 counts murder na inisyu ng Regional Trial Court Branch 15 Davao City na walang inirekomendang piyansa. Sa katunayan, ang suspect ay nasa kustodiya na ng nasabing istasyon upang dumaan sa tamang disposisyon. Patuloy naman ang pagsasagawa ng Manhunt Charlie Operation ng tauhan ng Police Regional Office 11 sa pangunguna ni Police Brigadier General Nicolas de Torre III upang hulihin ang lahat ng wanted person sa Riyon 11. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako yung PNN Correspondent, Patrolwoman Philippines Serendain, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.
Arestado ang tinaguriang Regional Most Wanted Person sa isinagawang manhunt operation ng Calamba PNP sa Barangay Linga, Calamba City, Laguna. Kinilala ni Police Colonel Gavin Mel Y. Unos, Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office, ang suspect na si alias Papa Jing, residente ng Calamba City, Laguna. Matagumpay na naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest bandang 2:50 ng hapon sa nasabing barangay para sa kasong statutory rape na walang inirekomendang piyansa at lascivious conduct under Section 5 of RA 7610 na may inirekomendang piyansa na aabot sa 180,000 pesos. Kasalukuyang nasa Calamba Component City Police Station Custodial Facility ang suspect para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Ang Laguna PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Unos ay mas lalo pang paiigtingin ang pagdakip sa mga may pananagutan sa batas upang mabigyan ng kapanatagan ang mamamayan ng lalawigan ng Laguna. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jevie Marie Famoso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Huli ang isang individual na may warrant of arrest sa ikinasang manhunt operation ng Special Operations Unit 4B PNP-DEG sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Ephraim A. Camara, SOU Commander, kasamang Police Station 10 ng Quezon City Police District sa Barangay Pinyahan, Quezon City, alas 11:30 ng umaga noong June 29, 2024. Noong pong June 29, 2024, at around 11:40 lang umaga, ang personnel po ng SOU 4B, PNP-DEG, kasama ang Kamuning Police Station 10 ng QCPD ay nag-serve ng warrant of arrest. Ito po ay dahil sa paglawag niya sa Section 5, Article 2, Republic Act 9165 na inisyo ni Honorable Billy Evangelista, Presiding Judge ng RTC NCR Branch 303, Quezon City. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Judge Billy C. Evangelista ng RTC National Capital Judicial Region, Branch 303 ng Quezon City. Huli ang isang 25 anyos na law firm encoder para sa kasong paglabag na Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang narestong suspect ay nabasahan ng kanyang karapatan sa wikang kanyang naiintindihan at ito ay pansamantalang nakakulong sa detention facility ng Police Station 10 ng Quezon City Police District habang hinihintay ang commitment order mula sa korte. Sa ngayon po, ang nasabing tao ay kasalukuyang nakadetine sa Kamuning Police Station 10 habang hinihintay po natin may balik at may presenta siya sa Court of Origin. Maraming salamat po. Ang pagkakaresto sa nasabing suspect ay nagpapakita ng malakas na mensahe laban sa iligal na droga. Patunay sa patuloy na laban ng pambansang pulisya ng Pilipinas laban sa kriminalidad. Sa mga nais magsumbong, maaari kayo mag-text o tumawag sa numerong nasa news screen. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka! Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang iyong PNN Correspondent, Police Corporal Antoinette D. Miranda, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Pinasinayaan ng Police Regional Office 5 ang kick-off ceremony ng ika-29 na taong selebrasyon ng Police Community Relations Month kasabay ng flag raising ceremony sa Camp Bijan Simeon A. Ola, Legazpi City, Albay, ika-1 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang tema ngayong taon na ligtas ka sa Bagong Pilipinas ay naaayon sa flagship program ng ating Chief PNP, Police General Romel Francisco D. Marbil na sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis ay ligtas ka. Pinangunahan ni PNP Bicol Regional Director PB Gen Andre Perez Dizon ang kick-off ceremony sa loob ng Camp Bijan Simeon A. Ola, Legazpi City na dinaluhan hindi lamang ng mga kapulisan kundi maging ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at stakeholders kung saan naging panauhing pandangal si Napolcom Bicol Regional Director Attorney Manuel L. Puntanal. Tinalakay niya ang napakahalagang kontribusyon ng komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagsugpo ng kriminalidad. This is a time dedicated to recognizing the vital role that positive relationships between the police and the community play in ensuring safety and security of all.
we are anchored on the theme, Ligtas Ka sa Bagong Pilipinas, which is a powerful reminder of the shared responsibility which we all bear in fostering an environment where everyone feels protected and valued. Binigyang diin naman ni PB Jandison ang gampanin at responsibilidad ng kapulisan sa pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko sa komunidad. Narito ang maikling panayam kay PB Jandison patungkol sa kick-off ceremony. Ito po ay pagre-remind sa ating mga pulis na ang PCR ay palaging kaakibat ng trabaho natin. At alinsunod din ito sa programa ng ating CPP, si Police General Romel Marbil, na ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ang preparasyon natin ay pupunuin natin ito ng mga activities. Kaugnay na rin po dito yung at kasama natin yung mga ibang ahensya ng gobyerno, yung ating LGUs, na ipadama sa ating mga tao na yung pag-collaborate natin, pag-cooperate natin para ipatupad ang mga programa ng gobyerno ay tulong-tulong natin gawin, lalong-lalo na sa celebration na ito ng PCR Month. Sa buong buwang pagdiriwang, iba't ibang aktibidad at programa ang nakatagdang isagawa sa pagkikipagtulungan ng mga ahensya ng gobyerno, non-government organizations or NGOs at iba pang stakeholders. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jera de Luterte, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nasabat ng MAA Police Station ng 714,000 pesos halaga ng shabu sa Purok 17B, Corner Maranyon, Dato Uluhog, Barangay MAA, Davao City, nito lamang Hunyo 30 taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Kevin Ludi Garing, officer in charge ng MAA Police Station ng suspect na si alias Mahid, 27 anyos, magsasaka, residente ng Barangay Raya, Tamparan, Lanao del Sur at tinaguri ang top 1 regional level high-value individual. Ayon pa kay Police Major Garing, naaresto ang suspect sa pinagsanib na puwersa ng MAA Police Station Station Drug Enforcement Team, Davao City Police Office City Drug Enforcement Unit, 1st Davao City Mobile Force Company, 1105th MCRMFB 11 at PIDEA. Na-recover naman mula sa suspect ang 3 pakete ng shabu, isang cellphone, sling bag, personal money at buy-bust money. Ang suspect ay nasa kustodiya na ng nasabing istasyon upang dumaan sa tamang disposisyon at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Nicolas de Torre III, alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula rito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Shaira Rose Aquino, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Walang takas sa mga otoridad ang tinaguri ang top 1 municipal most wanted person na may kasong 3 counts of statutory rape sa barangay Kang Iras, Hilongos, Leyte. Bandang 11:45 ng umaga nang maristo ang akusado ng mga tauhan ng Hilongos Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong 3 counts of statutory rape na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang kalayaan. Ang akusado ay dinala sa Hilongos Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Rimando, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng hindi lisensyadong baril sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Giling, Alamada, Cotabato Province. Kinilala ni Police Major Dennis M. Yuson Jr., hepe ng Alamada Municipal Police Station, ang suspect na si alias Buloy, 57 anyos, may asawa at residente ng nasabing lugar. Sa bisa ng search warrant ay sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng Alamada MPS, 2nd Cotabato Provincial Mobile Force Company, 12 Authored Maneuver Company RMFB 12, Regional Intelligence Division 12, Regional Special Operations Group 12 at PNP SAP ang bahay ni Buloy. Ayon kay Police Major Yuson Jr., sa kanilang isinagawang raid ay nakumpiska nila sa loob ng tahanan ni Buloy ang 2 unit ng caliber 45 na baril na may kasamang mga magasin at mga bala. Mahaharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act ang suspect at kasalukuyang nakapiit sa himpilan ng Alamada PNP.
Hinihikayat naman ng mga kapulisan ang publiko na makipagtulungan sa kanila para mapigilan ang pagkalat ng iligal na mga baril tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Mandia, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nagbigay ng tactical na suporta ang mga personnel mula sa 34th Special Action Company, 3rd Special Action Battalion ng PNP SAF sa 405th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 4A bilang lead unit at iba pang unit ng PNP sa voluntaryong pagsuko ng isang CTG member sa 405th Maneuver Company RMFB 4A sa Barangay Anuling, General Nakar, Quezon. Ang nasabing surrenderer ay isang CTG member ng Platuan Centro de Gravidad, Kilusang Larangang Guerrilla Narciso, Sub-Regional Military Area 4A, PSR na nakalista sa CNN Watchlist, first quarter ng 2021. Dagdag pa, isinuko nito ang isang kalibre ng .38 revolver na walang serial number, 4 na live ammunition, improvised explosive device, 2 PVC pipe na naglalaman ng ammonium nitrate, 3 set ng cord wire, 2 piraso ng 9-volt na baterya, at 2 bag na may lamang pako at bakal. Nasa 405th Maneuver Company na ang kustodiya ng sumuko at mga armas at IED na kanyang isinuko para sa dokumentasyon, tamang disposisyon at pagpapatala sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno. At mula dito sa headquarters sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna, ang tahanan ng inyong tagaligtas. Ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Marcelino Termenes, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Hindi mo kayang bayaran sa servisyo ng isang bugado. 3 wanted person ang arestado sa magkakahiwalay na operasyon na isinagawa ng mga tauhan ng RACU Mimaropa matapos silang basahan ng warrant of arrest na inilabas ng RTC Branch 39 Calapan City, Oriental, Mindoro. Ayon sa salaysay ng biktima, nakatanggap umano ito ng tawag mula sa representative ng isang bangko at sinabi nitong i-update ang data ng kanyang bank account. Pagkalipas ng ilang oras ay nakatanggap na ito ng mensahe na sinasabing nagkaroon ng iba't ibang fund transfer sa kanyang bank account. Nang kanyang kumpirmahin ang mga nasabing transaksyon ay dito niya natuklasan na nasimot na ang laman ng kanyang bank account na nagkakahalaga ng mahigit 700,000 piso. Nasasangkot ngayon ang mga naarestong suspect sa paglabag sa Access Devices Regulation Act na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Kasalukuyang nakapiit ang mga suspect sa RACU Mimaropa para sa dokumentasyon at tamang disposisyon ng kaso. Paalala lamang po na huwag po tayong magtitiwala sa mga tumatawag sa atin na maaaring nagpapanggap na empleyado ng isang bangko at iba pang institusyon at hihingi ng ating mga importanteng impormasyon, lalong-lalo na ang OTP o one-time password. Payo po namin sa publiko na laging maging alerto laban sa mapanlinlang ng mga tao. Kapatext man o tawag ay siguraduhin muna kung lehitimo ng empleyado ito ng bangko bago makipagtransaksyon. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Himas rehas ang 2 suspect matapos mahulihan ng halos 1.5 milyon halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation ng Tagbilaran City PNP sa Manlangit Street, Purok 3, Barangay San Isidro, Tagbilaran City, Bohol. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel John Karin Oliveros Escobar, Chief of Police ng Tagbilaran City Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang mga suspect na sina Ricky, 36 anyo, high-value individual at residente ng Purok 1 Binliw, Ubay, Bohol, at Luniel, 35 anyos, street-level individual at residente ng Sitio Daurong, Panglao, Bohol. Bandang 2:31 ng hapon nang ikinasa ng pulisya ang buy-bust operation na nagresulta sa pag-aresto ng mga suspect at pagkasabat na 7 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 215 gramo at standard drug price na 1,462,000
pesos. By bus money, 80 Samsung cellphone. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng Tagbilaran City Police Station ang mga suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Magandang araw po sa ating lahat. I am Police Lieutenant Colonel Norman Lubrigas Nuez, the Chief of the Provincial Community Affairs and Development Unit, at the same time the designated Provincial Public Information Officer and Provincial Spokesperson of Bohol Police Provincial Office. Sa ngalan po ng aming Provincial Director, Police Colonel Lorenzo Alfitsi Batuan, Bohol Police Provincial Office would like to commend the PNP personnel for a successful anti-illegal drugs operations conducted. Bohol Police Provincial Office is continually strengthening and intensifying its operations to get rid of illegal drugs in the province of Bohol. We are continually conducting a series of law enforcement operations to arrest illegal drug personalities. Ang kapulisan ng Tagbilaran ay patuloy na papaigtingin ang kampanya laban sa iligal na droga at kriminalidad dahil sa bagong Pilipinas, gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Caniedo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Himas rehas ang isang lalaki matapos mahulihan ng 680k halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation ng kapulisan sa Sitio Alumnos, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Kinilalan Police Major Efren de la Cruz Diaz Jr., Station Commander ng Police Station 11, Cebu City Police Office, ang suspect na si Michael, 40 anyos, at residente ng Sitio Manga, Barangay Zapatera, Cebu City. Batay sa ulat, bandang alas 12:25 ng madaling araw nang ikinasa ng pulisya ang naturang buy-bust operation na nagresulta sa pagka-aresto ng suspect at pagkasabat ng 8 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 100 gramo at standard drug price na 680,000 pesos. Black sling bag, black pouch, buy-bust money, isang unit ng 38 caliber revolver at 3 live ammunitions. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 11 ang suspect at mahaharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ako po si Police Lieutenant Lindon G. Mondragon, ang Deputy Station Commander ng Mambaling Police Station. Isa pong high-value individual ang nadakip ng ating Station Drug Enforcement Unit na kung saan siya ay nakuhanan ng 100 gramo ng pinaghihinalaang shabu. Siya po ay nakadetene pansamantala sa Mambaling Police Station Custodial Facility. Patunay na ang Mambaling Police Station sa pangunguna ni Police Major Efren de la Cruz Diaz Jr. ay hindi titigil na sugpuin ang iligal na droga dito sa aming nasasakupan at sa mga kalapit na lugar. Maraming salamat. Ang kapulisan ng Cebu City ay mas papaigtingin pa ang kanilang kampanya kontra droga at sa lahat ng uri ng kriminalidad upang matiyak ang kaayusan, kaligtasan at kapayapaan dahil sa bagong Pilipinas, gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Cebu City, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Caniedo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Nasabat ng mga pinagsanib ng mga personel ng Quezon MSPC, PNP SOU Maritime Group, DNR Rizal at ng Menro Rizal ang 2 individual habang ibinabiyahe ang iligal na mga kahoy sakay ng bangka sa Barangay Kanipiaan, Rizal, Palawan, Kamakailan. Ito ay matapos magsagawa ng illegal logging activity ang grupo sa naturang lugar. Bilang tugon sa mga report na may kaugnayan sa illegal na pamumutol ng kahoy sa naturang munisipyo. Nakuha sa 2 individual ang tinatayang nasa 410 board feet na iba't ibang uri ng kahoy na walang kaukulang dokumento. Kaya agad itong kinumpiska ng mga otoridad. Kaugnay niyan ay nasa pangangalagaan ng DNR Rizal ang nakumpiskang mga kahoy habang sasampahan naman ng kaso ang 2 suspect dahil sa paglabag ng mga ito sa PD 705 o Revised Forestry Code of the Philippines. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Jobit Balana. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.
Bandang alas 4 ng hapon, Hunyo 28 taong kasalukuyan, pinangunahan ng PNP personnel ng Mahayag MPS kasama ang ZSPU, pinadali ang pagtalikod ng suporta ng CTG personalidad sa Mahayag MPS, Purok 2, Poblasyon Mahayag, Zamboanga del Sur. Isang lalaki sa 64 na taong gulang, may asawa, magsasaka at residente ng Purok 1, Barangay Tulan, Mahayag, Zamboanga del Sur ay isang miyembro ng higpit organisasyon masa Trusted Strong Mass Supporter ng Sangay Partido sa lokalidad. Ang nabanggit na tao ay binigyan ng isang sakong bigas na may grocery at salapi bilang tulong pagkatapos ng kanyang panunumpa ng katapatan sa Municipal Task Force LCAC na pinamumunuan ni Honorable Manuel T. Saladaga bilang Solemnizer Officer. Ang nasabing personalidad ay pinalaya sa magandang pisikal at maayos na kondisyon. Ito ay isang hakbang upang magkaroon ng bagong pananaw at mapayapang pamumuhay kasama ang pamilya. Patuloy naman ang paghingkayat ng pamahalaan sa mga natitirang miyembro ng counter-terrorist group na sumuko at gamitin ng tulong na inaalok ng gobyerno. Mula dito sa Zamboanga City, nagbabalita ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joanna Marie Soriano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Mainit na tinanggap at sinalubong ng mga tauhan ng Police Regional Office 7 at Regional Police Community Affairs and Development Unit 7 ang isinagawang command visit ni Police Brigadier General Restituto B. Arcangel, Director, Police Community Affairs and Development Group sa Pro 7, Camp Cerro Osmeña Senior, Cebu City noong 27 ng Hunyo taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Colonel Yonsho B. Baligwa Jr., Chief RPCADO 7, ang malugod na pagsalubong kay Police Brigadier General Arcangel na kung saan nag-courtesy visit rin siya sa Office of the Regional Director at malugod na tinanggap ni Police Colonel Roy B. Perena, Acting Deputy Regional Director for Administration, Pro 7. Nagkaroon ng simpleng programa na kung saan pinarangalan ang mga tauhan ng RPCADO 7 sa pangunguna ni Police Colonel Baligwa at sa kanilang outstanding performance. Pinarangalan din ng City Intelligence Action Force CIAF 7, Kabataan kontra Droga at Terorismo KKDAT, mga life coaches at si Police Lieutenant Colonel Rodel G. Trumata, Assistant Chief ICDD, bilang pagkilala sa kanilang patuloy na suporta at kontribusyon sa mga gawain sa komunidad at mga programa sa pagpapaunlad ng Philippine National Police. Ang programa ay nagtapos sa isang command conference kung saan nakatuon ng mga talakayan sa pagsulong ng mga programa ng PNP, kaagapay ang iba pang ahensya upang makuha ang puso at isipan ng komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 7, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Grace Barigado, lagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Napasakamay ang top 2 most wanted person municipal level sa kasong murder sa ikinasang law enforcement operation ng Zamboanga City Police Station 3 sa Purok 4, Sanggali, Zamboanga City noong 1 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Mohalidin A. Layugan, officer in charge ng Zamboanga City Police Station 3, ang suspect na si alias Baban, 32 taong gulang at residente ng nasabing lugar. Ayon sa ulat, naging matagumpay ang pagkakaresto sa suspect ng Zamboanga City Police Station 3. Mahaharap ang suspect sa kasong murder sa ilalim ng Criminal Case No. 54676 na inihain ni Honorable Norman O. Usin Usman, Presiding Judge, Branch 34 Regional Trial Court, 9th Judicial Region, Zamboanga City at walang inirekomendang piyansa. Ang naarestong suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Zamboanga City Police Station 3 para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagkakaresto sa suspect ay patunay lamang sa epektibong pagpapatupad ng pambansang pulisya ng Pilipinas sa kanilang sinumpang tungkulin na maghatid ng serbisyong publiko na sumisimbolo sa maayos, maunlad at mapayapang bansa para sa umuunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Amy Jean Cortez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.